Ang pagsabog ng Mount Vesuvius noong 79 AD ay isa sa pinakamalupit na pangyayari sa kasaysayan ng bulkan. At hanggang ngayon, kahit 1,000 taon na ang nakakalipas, ay patuloy pa rin natin natutuklasan ang mga pinakakakaibang bagay na nagbibigay liwanag sa nakakalungkot na bahagi ng kasaysayan. Kaya sa videong ito ay pag-uusapan natin ang 10 nakakagulat na bagay na kamakailan lamang nadiskubre sa Pompeii. Number 10. Walang saktong araw. Ang Mount Vesuvius na matatagpuan malapit sa luok ng Naples sa Italia ay iniisip ng mga tao sa Pompeii na isang bundok kaysa sa isang bulkan. Hindi nila alam ang panganib na nag-aantay sa kanila. Ang bulkan ay nananahimik ng ilang siglo kaya nagiging kampante ang mga residente. Ang nakakalungkot na pagsabog ng Mount Vesuvius ay madalas na tinutukoy noong Agosto 24, 79 AD. Ngunit sa mga nakalipas na taon, ito ay naging paksa ng debate at pananaliksik. Ayon sa mga kamakailang pag-aaral, ay iba-iba ang oras ng pagsabog. Ang tradisyonal na petsa noong Agosto 24 ay nagmula sa mga sinulat ni Pliny the Younger. Sa kasalukuyan, pagtuunan natin ang eksaktong petsa kung kailan winasak ng bulkan ng Pompeii. Tulad ng madalas na ipinapakita ng kasaysayan, ang unang mga ulat ay maaring mabigong patunayan ang mga bagong ebidensya. Ang mga kamakailang arkeolohikal na pagtuklas tulad ng mga nakatagong pagkain at damit ay nagpapahiwatig ng ibang panahon mula sa kahulihan ng Agosto. Halimbawa, isang inscription sa Pompeii ay nagtuturo sa isang petsa sa kahulihan ng taon, posibleng sa Oktubre o Nobyembre. Ang bagong ebidensyang ito ay nagdala sa isang muling pagsusuri, ang pagtuklas ng prutas sa kanyang pinakamaganda at mabibigat na kasuotan sa gitna ng mga kalat ay nagpapakita ng mas malamig na panahon na hindi tugma sa karaniwang klima ng Agosto sa rehiyon. Bukod dito, ang inscription na natagpuan sa isang bahay na isinasagawa ng renovation ay nagtatakda ng petsa ng trabaho sa gitna ng Oktubre. Nagpapahiwatig na ang lungsod ay patuloy na aktibo at nag-undergo sa construction bago ang pagsabog. Marahil kasama sa eksaktong petsa ng kalamidad ay may iba pang bahagi ng Pompeii ang hindi pa natutuklasan. Number 9. Eyewitness. Ngayon, bumalik tayo kay Pliny the Younger. Marami ang nakakaalam tungkol sa pagsabog ng Mount Vesuvius noong 79 AD at ang nakakapinsalang epekto nito sa Pompeii ay nagmumula sa personal na kwento ni Pliny the Younger. Gayunpaman, may mahalagang papel din si Pliny the Elder sa kaganapang ito. Si Pliny the Younger ay isang Romanong author at bagaman hindi siya naroroon sa Pompeii noong maganap ang pagsabog, ang kanyang tiyuhin na si Pliny the Elder ay naroroon. Ang matanda ay kilalang scholar at militar at siya ay namatay habang sinusubukang iligtas ang mga biktima sa pagsabog. Sa kalaunan, habang nangyayari ang trahedya, ay isinalaysay ni Pliny the Younger sa mga liham na nakatuon sa historiador na si Tacitus ng may malinaw na kwento. Sa kanyang mga liham, inilalarawan niya ang mga senyalis bago ang pagsabog, kabilang ang paglaki ng mga ulap mula sa bulkan, ang kadiliman na bumabalot sa lugar habang tinatakpan ng abo ang araw, at ang desperadong pagtatangkang umalis o ang paghahanap ng masisilungan ng mga biktima. Dahil dito ang buong lugar ay nalibing ng abo. Ang nakakamaghang sulat ni Pliny ay ang kanyang pagbibigay diin sa mga detalye, ngunit isa lamang itong perspektiba sa pangyayari. Sa ngayon, ang mga sulat ni Pliny at ang mga arkeolohikal na pagkatuklas ang tumutulong sa atin na makakita kung ano ang Pompeii bago ang nakakapinsalang pagsabog. Number 8. Villa of the Mysteries. Ang isa sa pinakamaayos na na-preserve na villa sa Pompeii ay ang Villa of the Mystery. Ang malaking lupaing ito na matatagpuan sa labas ng pangunahing lungsod ay kilala sa kanyang nakakamanghang fresko na itinuturing na isa sa pinakamabuti at pinakamasalimuot mula sa panahon ng Romano. Ang nagtatangi sa Villa of the Mystery ay ang malaking fresko na sumasakop sa buong silid na naglalarawan ng serye ng mga eksena na ikinalito ng mga historiador at archaeologists sa loob ng maraming taon. Ang fresko na mayaman sa kulay at detalye ay pinaniniwalaang naglalarawan ng mga ritual ng misteryo. Maaring inihandog kay Dionisio, ang Diyos ng alak at kagubatan. Ang mga eksena ay makulay at dramatiko na nagpapakita ng iba't ibang karakter sa iba't ibang estado ng damdamin at gawain.
mula sa sayaw hanggang sa kakaibang ritual. Ang eksaktong layunin ng silid na ito at ang kahulugan ng fresko ay paksa pa rin ng mga debate. May ilang mga eskolar na nagmumungkahi na ang silid ay isang lugar para sa mga kababaihan sa mga misteryo ni Dionisio. Sa loob ng pribadong kulto na ito, ibinabahagi ang ilang mga ritual at kaalaman. Ini-interpret din ng iba ang mga eksena bilang symbolic na representation ng mga yugto ng buhay mula sa pagsilang hanggang sa kasal, o maging bilang isang metapora para sa psikolohikal at espiritual na pagbabago. Number 7. Perpektong ngipin. Narito ang isang nakakagulat at marahil kakaibang bagay na ipinunto sa mga tao ng Pompey. Ayon sa mga kamakailang pananaliksik, tila ang karamihan sa kanila ay may perpektong ngipin. Lumalabas na ang mga naninirahan sa sinaunang lungsod na ito ay may nakakamanghang ngipin. Ang pagka-preserve ng Pompey sa ilalim ng mga layer ng abo mula sa Mount Vesuvius ay nagbigay ng espesyal na pagkakataon upang pag-aralan ang buhay ng mga tao roon. Kabilang ang mga aspeto ng kanilang kalusugan, ang advanced imaging at dental examinations ng mga labi ay nagpapakita ng kakulangan ng butas sa ngipin at sakit sa gilagid na karaniwang nararanasan ngayon. Pero ano nga ba ang dahilan dito? Ang pagkain ng mga taga-Pompey ay may mahalagang papel. Ang pagkain ay puno ng prutas, gulay at mga butil na may limitadong pagkonsumo ng asukal. Ang patakarang ito sa pagkain ay may malaking naitutulong sa pagbaba ng posibilidad na pagkakaroon ng butas sa ngipin. Dagdag pa rito, ang hangin sa Pompey ay may mataas na antas ng fluorine dahil sa bolkanikong kalikasan ng rehiyon. Ang fluorine ay isang natural na sangkap na nagpapalakas ng inamil ng ngipin na pumipigil sa pagkakaroon ng butas. Maaring naging bahagi ang kanilang iniinom na tubig at mga pagkain. Ang environmental na ito ay maaring nag-ambag sa malusog na dental health na napansin sa labi ng Pompey. Kaya tila ang fluorine na inilalabas sa Mount Vesuvius sa kapaligiran ay tumutulong sa kanilang mabuting kalusugan ng ngipin. Number 6. Ang mga kabayo. Noong 2018, ang mga archaeologist na naguhukay sa natagpuang villa sa hilaga mismo ng Pompey ay natuklasan ang buto ng kabayo. Natuklasan ang hindi lamang isa kundi maaaring hanggang 3 kabayo, at sa hindi bababa, isa sa kanila ay may suot na isang military style na harness. Ang mga kabayong ito na mas maliit kumpara sa mga kabayong makikita ngayon na may taas na 150 cm sa balikat ay itinuturing na malaki noon. Ang mahalagang harness na yari sa iron at bronze na malapit sa ulo ng hayop ay nagpapahiwatig na ang partikular na kabayo ay may kahalagahan. Ang kakaibang laki ng kabayo para sa panahong iyon ay nagpapahiwatig na napagmamay-ari ito ng makapangyarihang tao sa Pompey, at dahil sa mahalagang harness at laki ng kabayo, ayon sa mga mananaliksik na ang hayop na ito ay nasa pinakamataas na kategorya. Nakakalungkot isipin, subalit ang mga kabayong ito na malamang ay naglilingkod kasama ng kanilang mga may-ari ay namatay dahil sa pagsabog ng bulkan. Number 5. Ancient Shrine. Marahil isa sa mga pinaka-nakakagulat na natuklasan sa Pompey ay ang nakakamanghang natagpo ang sinaunang shrine na kilala bilang Larium. Ang Larium ay isang altar na inihandog sa mga Diyos na kinikilala bilang tagapagtanggol ng tahanang Romano. Ang partikular na natagpuang Larium ay katulad ng isang lihim na hardin. Ang nakakamanghang natagpuang shrine ay may kasamang isang masalimuot na fresko na naglalarawan ng iba't ibang eksena at karakter, kabilang ang mga hayop at tao na maaaring na-inspire sa Diyos ng Ehipto na si Anubis. Ang kahayagan at detalye ng fresko ay kahanga-hanga sa kabila ng gulang ng altar. Ang mga imahe ay kasama ang 2 ahas at ang isang buwaya na nakikipaglaban sa hindi kilalang nilalang na dumadagdag sa mistikal na aura ng lugar. Bukod sa mga fresko, ang altar sa Larium ay pinapalibutan ng mga itlog, isang simbolo ng kasaganaan. Natagpuan ng mga arkeologo ang mga nasunog na labi malapit sa altar na pinaniniwalaang mga alay na pagkain na inihandog sa mga Diyos ng kasaganaan. Ang pagkakaroon ng mga larawan ng mga Diyos ng Romanong ritual kasama ang altar ay lalong nagbibigay diin sa relihiyosong kahalagahan ng lugar. Marahil ilan sa mga biktima sa kanilang huling sandali ay kumakapit sa kanilang pananampalataya. Number 4. Ang mga tao. Ang mga biktima ng Pompey ay maaaring makita ng malapitan ng mga bisita mula sa buong mundo. Ang mga buto ng yumaong ay patuloy na
Pinag-uusapan ang kanilang istorya ng higit sa 1,000 taon matapos ang trahedya. Ngunit ang mga katawan ng ating nakikita ay hindi ang aktwal na labi ng mga biktima. Ang mga ipinapakita ng huling sandali ng mga residente ng lungsod ay nilikha gamit ang isang teknikang inimbento ni J.P. Florelli noong huling bahagi ng dekada 1860. Matapos ang pagsabog ng Mount Vesuvius noong 79 AD, ang abo ng bulkan na bumalot sa Pompeii ay nang matigas sa paligid ng mga labi ng mga biktima. Sa paglipas ng panahon, ang mga katawan ay nangumulmol na iniwan ang mga puwang sa matigas na abo. Na-realize ni Florelli na ang mga puwang na ito ay eksaktong hugis ng yumaong tao. Isinulong niya ang isang paraan kung saan ang likidong plaster ay inilalagay sa mga puwang na ito. Kapag natigas na ang plaster ay maingat na tinatanggal ang paligid na abo na naglalantad ng detalyong labi ng mga biktima sa kanilang huling sandali. Ang imbensyon na ito ay nagbigay sa mga mananaliksik na hindi lamang hulihin ang posisyon kundi pati na rin ang mukha at kasuotan ng mga biktima, nagbibigay ng makabuluhang koneksyon sa sinaunang trahedya. Number 3. Ang bata at ang ina. Marahil ang pinakamasakit na natuklasan ay ang isang ina at ang kaniyang anak. Ang nakakalungkot na tanawing ito ay natuklasan noong 2015 sa Pompeii, kung saan ang mga labi ng isang ina at ang kaniyang anak ay naitago sa abo ng mahigit sa 1,000 taon. Ang trahedyang ito na tinatayang nasa 4 na taong gulang na bata na nakahiga sa tiyan ng kanyang ina ay natagpuan sa isang pook na kilala bilang ang The House of the Golden Bracelet. Ang bata ay natagpuan kasamang isang adult na lalaki at babae na inaakalang mga magulang niya at isang mas bata pa sa kanya na nasa kandungan ng kanyang ina. Ang pagkakatayo ng mga larawan sa abo ay naglalahad ng kahindik-hindik na karanasan ng kanilang huling sandali sa panahon ng malupit na pagsabog. Number 2. Heedless Victim. Marahil ay alam mo na ang partikular na biktima na ito, ang pinakamalas na lalaki sa Pompeii. Natuklasan ng buto ng lalaking ito sa ilalim ng matigas na lava, pero ang kanyang ulo ay wala na. Inaakala noon na naipit ng malaking bato ang kanyang ulo. Talagang nasa maling lugar at oras ang lalaking ito. Dagdag pa rito, tila binangga ng bato ang pinakamataas na bahagi ng kanyang thorax. Ngunit kamakailan lang, ang pagsusuri ay nag-udyok sa mga siyentipiko na balikan ang teoryang ito. Pagkatapos tanggalin ng bato ay natuklasan nila na ang bungo ng lalaki ay buo at walang bahid ng pinsala. Akala na siya ay namatay dahil sa malupit na pagdurog. Kasama sa natukoy na labi ang itaas na bahagi ng dibdib, itaas ng mga braso, bungo at baba. Ngayon pinaninulaan na ang kanyang kamatayan ay mas malamang na dulot ng radiation, ngunit nananatili ang kanyang palayaw bilang ang pinakamalas na lalaki sa Pompeii at siya ay isa lamang sa maraming biktima na namatay sa malupit na panahon ng sakuna. Number 1. Ang aso. Ang isang pangunahing tauhan ay maaaring madaling mamatay sa isang pelikula, ngunit kapag ang hayop na kasama ay namatay, tiyak na nakakalungkot. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ang bulto ng isang aso sa Pompeii ay patuloy na nakakadama ng lungkot para sa marami. Natagpuan noong ika-20 ng Nobyembre 1874, ang aso ay isang asong bantay na nakatali sa isang poste sa bahay ni Marcos Bonus Primos. Natagpuan ito sa atrium, isang lugar na dinisenyo para magtipon ang tubig ulan. Ipinalabas na ang aso ay may sintas sa leeg nito na nagpapahiwatig na ito ay nakatali at hindi makatakas o makakatakbo nang magsimula ang pagsabog. Habang ang abo ay bumagsak sa atrium, hindi nakatakas ang aso at namatay. Malungkot isipin kung gaano kasakit ang naranasan ng munting ito bago pumanaw. Ngunit siguradong nakalimutan na nito ang sakit at ngayon nag-i-enjoy sa kanyang buhay pagkatapos ng kamatayan. Ikaw, alin sa mga listahang ito ang nakakalungkot matapos sumabog ang bulkan ng Pompeii? Comment mo yan sa baba ng video at see you next time.